Hello guys, so kumusta kayo? At syempre, kumusta yung bakasyon nyo, no? So kakatapos lang kasi guys ng undas. At pasensya na guys, nakasando ko, no? Kasi kanina nakapolo ko. Kaso nagpalagay kasi ako ng bagong tattoo. Ayan, no? So nung nagpolo ako, nagcrack siya. So masakit. So pagpasensya nyo na yung itsura ko ganito, no? Para hindi lang guys magasgasan yung tattoo ko, no? So masakit kasi, no? So ang ituturo ko sa inyo guys sa vlog na to, no, yung updated version ng ating photo printing business. Kasi tinuro ko na rin naman to siguro mga 1 to 2 years ago, no? Kaso ang problema talaga natin kapag nag-offer tayo ng photo printing business, lalo na kapag L121 yung printer natin, merong mga guhit-guhit yung mga print natin. Okay, so matagal na problema na yan. Tapos kahit ako guys, no, nahihirapan ako sa solusyon sa problema na yan, no? Pero ngayon guys, no, nasolusyonan natin yung problema na to at makikita nyo guys kung ano yung solusyon na yon sa video na to. So sa mga gustong mag-start guys ng photo printing business, no, so meron kaming bagong package na tinatawagan na photo printing business. So mga kasama guys sa package na to, syempre unang-una yung Epson na L121. Pangalawa guys, syempre laminator. Pangatlo, laminating film. Pangapat guys, no, ito yung bago nating product na pag nag-print kayo dito ay walang guhit. Yung RC Satin, no? So 10 pack ng RC Satin. Ang isang pack niyan guys, no, meron siyang 20 pieces o 20 sheets ng RC Satin. Tapos guys, kasama na rin dyan yung 8 variant ng phototop. At syempre meron tayong heavy duty na sliding cutter. And lastly guys, no, meron rin tayo dito dinagdag yung ating ref magnet na bagong version. So itong version na to guys, no, ito yung meron na siyang adhesive. So ibig sabihin nun guys, no, hindi mo na kailangan gumamit ng photo sticker kapag magdidikit ka guys dito sa may ref magnet na to. Kasi guys, yung ref magnet nga na to, meron na siyang sariling pandikit, no? So kapag yung photo paper pinrinta natin, ilalapat mo na lang siya dun guys sa may ref magnet natin para dumikit siya. So hindi ko na guys papahabain yung video na to. So simulan kagad natin ang video na to pagkatapos ng intro ko na to. Hello guys, so ngayon ang gagawin natin ay magli-layout muna tayo ng ating template. So gagawa tayo guys ng 3R, ng 5R. Yung 4R guys, hindi na natin siya gagawin, no, kasi hindi siya kakasya dito sa may papel natin, no. So masasayang siya kasi kapag gumawa tayo ng 4R guys, ang mangyari diyan is 2 piraso lang bawat page. So gagawa tayo guys ng 3R. So ang 3R guys, ang size niyan is 3.5 inches by 5 inches. Tapos yung 5R naman guys, ang size niyan is 5 inches by 7 inches. So gagawin natin guys, so para mabilis tayo, dito tayo gagawa sa ating Silhouette Studio. So pag open nyo guys, ganito yung magiging itsura niya. Ang next natin na gagawin, no, click mo lang tong view, then click mo lang tong registration marks, tapos i-off natin siya kasi hindi natin kailangan guys ng registration marks. So gagamitin lang natin guys yung Silhouette Cameo para mas mabilis guys yung drag and drop natin ng ating mga pictures. So gawa muna tayo ng layout guys. Ang gagawin natin, kiklik lang natin tong rectangular tool, tapos magdadrag lang tayo dito. Okay, so ang una natin gagawin ay yung 3R muna. Okay, so ang size ulit guys ng 3R is 3.5 by 5 inches. Yan, so meron na tayong isa. So click natin tong arrow. So gawin natin guys, copy na lang natin to. So paano natin siya ka-copy? Pindutin mo lang guys sa may keyboard mo yung control, tapos arrow right key. Tapos guys, lagyan lang natin siya ng space. Pumindot lang tayo ng mga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos control A para mag-highlight lahat. Tapos control down naman natin para kumopya naman siya sa may baba. So ang gagawin natin guys ngayon, ibibilang ulit tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, pag nagawa na natin yan guys, ang gagawin natin is igigitna lang natin siya. Yan, so meron na tayo guys ng size ng 3R, no? So ang gagawin natin is kiklik lang natin yung file, then save as natin guys, tapos save to hard drive, tapos ilagay natin dito guys is 3R. So click natin to guys plus para gawa tayo ng bagong template. Ang susunod naman natin na gagawin guys is 5R. So ikiklik lang natin to ulit, yung rectangular, then gagawa ulit tayo ng rectangle dito. Tapos ang size guys ng 5R is 7 by 5 inches. Yan, so ganyan siya kalaki. So magagawa natin sa isang page ng A4 sheet is 2. Okay, control down lang natin. Yan, so nilagyan ko lang rin siya guys ng space. So gawin natin guys is click lang natin tong file, tapos click natin tong save as, tapos save natin sa hard drive, tapos ang ilalagay natin guys is 5R. Yan, so nakagawa na tayo guys ng 2. Tapos next naman natin na gagawin guys, no, gagawa naman tayo ng A4 size, no. So click ulit natin to, then i-click lang natin ng ganyan, yan, hanggang sa may dulo. Tapos click lang natin yung file, then click natin yung save as, tapos save to hard drive, tapos lalagay natin dito guys is A4 size. Yan, so guys, so meron na tayong 3 template dito, no, isang 3R, isang 5R, at syempre isang A4 size. So ang next natin na gagawin ay idadrag lang natin siya dito, yan, para maging kalahati. Tapos
i-open ko lang guys yung folder ko ng may mga pictures. So ang gagawin ko lang guys, no, yung mga pictures na gusto kong i-print ay idadrag ko lang siya dito. Kaso kapag ganito, halimbawa, pa-horizontal siya, tapos kapag dinrag natin dito, so ganyan yung magiging itsura niya. So para maiwasan natin yung ganyan, ang gagawin natin, i-right click lang natin to, then gagawin natin rotate right. Okay, so kapag ni-rotate right natin yan, pag dinrag natin siya dito, so ganun pa rin siya. May problema pa rin, no? Hindi siya nagbago. So ang gagawin nyo dyan guys, pag hindi siya nagro-rotate, kapag na-rotate nyo na dito guys, ang gagawin nyo, right click nyo siya, then open with, tapos open nyo guys sa paint, tapos click nyo lang guys yung save, wala na kayong babaguhin. Tapos click nyo lang guys ulit yung save. Tapos yes nyo lang siya. So kapag na-save na siya guys, no? So kapag dinrag na natin siya, yan. So na-fix na natin guys yung issue sa may silhouette cameo nang hindi umiikot yung ating mga images. So ang gagawin natin guys, no? Idadrag rin natin yung iba dito. So siguro ito na lang. Tapos ito. Tapos ito. Yan. So meron na tayo guys mga 3R. So ganun rin guys sa may 5R natin. No? Ang gagawin natin, idadrag lang natin siya dito. Tapos kuha pa tayo ng isang picture. Ito na lang. Yan. So meron na tayo guys na nagawa na 5R. Tapos ang ilalagay natin dito guys sa may A4 size, no, yung family picture na lang nitong kapatid ko. So ang susunod natin na gagawin guys ngayon ay ipiprint na natin siya. So click lang natin to guys, itong print icon, then click lang natin tong print, tapos more settings natin guys, tapos gawin natin plain paper, premium glossy, at syempre yung quality ay high. So yan usually guys ang ginagawa ko na settings. Pero kung mas maselan kayo guys, no, pwedeng i-click yung more options, tapos click nyo lang tong image options, tapos click nyo lang guys yung custom, then click nyo lang tong advanced, tapos pwede kayong mamili dito. So dito guys, pwede nyong i-click tong photo enhance, tapos dito scene correction, so pwede nyo autocorrect or people, landscape, night scene, sepia, at gray. So i-choose natin guys yung people. Tapos pwede natin to guys i-click to, itong digital camera correction. Tapos i-smooth natin yung skin. Tapos okay lang natin, then okay natin guys, then i-print na natin siya. Guys, ito na yung gagamitin natin ngayon na photo paper, ito ng RC Satin. So dati kasi guys, ang problema talaga natin kapag nagpiprint tayo is meron siya mga guhit. Kahit na mga 200 GSM o mga 100 GSM lang guys yung piniprinta natin, hindi talaga natin guys naiiwasan yung mga guhit, no? Pero ngayon guys, na-fix na natin siya sa wakas. So ito na guys yung ginagamit natin, no? Papakita ko sa inyo guys yung nagiging printout niya kapag itong RC Satin guys yung gagamitin natin. Ito siya guys. So sa mga nagtatanong guys, no, kung anong printer ang ginagamit ko sa mga ginagawa ko dito sa may The Printing Shop, no. As usual guys, ito pa rin, Epson na L121. Tapos makikita nyo guys yung piniprint natin, no. Wala siyang kaguhit-guhit kahit isa. Kasi guys yung dati natin ginagamit yung QAF, may makikita kayo dito, may mga guhit-guhit siya, lalo sa may gilid dito. Yung mga tinatamaan ng roller marks, di ba? Kasi kapag nag-aalis tayo ng shark tip, meron pa rin siya sa magkabilang gilid na pizza roller. Yung kulay silver guys, yun yung hindi natin inaalis sa magkabilang gilid, no. So kapag hindi kasi natin yung ilalis guys, no, kapag ka-ordinary na photo paper lang, nagkakameron siya ng guhit dito. Tapos ito pa guys yung ginagandahan kapag gumamit ka naman ito. Ito namang ating printer bridge. Yung rainbow guys sa may ilalim, naiiwasan natin siya o nababawasan siya, no? So yan guys ang ginagandahan kapag ka-RC Satin yung ginamit natin na photo paper, no? Wala siyang guhit guys, at the same time ay nababawasan yung rainbow niya doon sa may bandang ilalim. At lalong malaking tulong guys, no, kapag gumamit ka nitong printer bridge, no, lalong nababawasan guys yung mga rainbow dito sa may ilalim. So sa mga gusto mag-avail nito guys, itong RC Satin natin at syempre itong printer bridge natin, no. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na mag-avail ka nito. So hintayin lang natin guys matapos yung ibang piniprint natin, yung 3R saka yung 5R size. So guys, ito na yung mga na-print natin, no. So ito yung 3R, ito yung 5R, at syempre ito yung A4. So yung A4 guys, no, pinutol ko na yung mga border niya, no, kaya nagmukha na siyang borderless. So ganito na guys yung itsura niya. So nakita nyo guys, no, wala na yung mga rainbow niya sa may ilalim. So very minimal talaga guys yung rainbow niya, no, kapag ka-RC Satin yung ginamit natin. Tapos ito naman guys, makita niyo yung mga picture quality nila. Lalong-lalo na to guys, itong picture na to ay kapatid ko pa to nung bata pa siya. Ngayon guys, no, 37 years old na siya. Ito siguro mga 3 to 4 years old lang siya. So ito guys, no, nakita nyo na napaganda pa yung print niya. Nung sinetup natin guys yung L121 na printer sa portrait guys na settings. So, makita nyo guys mga lumang picture na to. Pero ang gaganda pa rin guys ang quality. Tapos guys, introduce ko na rin sa inyo itong bago nating product. Itong ref magnet rin to. Pero ito guys, no, meron siyang adhesive. So dito hindi mo na kailangan guys gumamit ng sticker paper, no, kahit na RC Satin na photo paper is didikit na siya dito. So wala ako guys ng isa.
So ito guys, meron na siyang sariling pandikit, no? So ang gagawin natin dito is aalisin lang natin to, itong puti na to. Yan, tapos ito guys, madikit to. Subukan natin guys gawing ref magnet to. Ito mga ginawa natin na 3R na size. So ididikit ko lang siya dito. Yan. So maganda dito guys, no, effortless siya idikit. So hindi siya magbabubbles, no, kasi photo paper to. Punasan lang natin siya. Tapos ikat natin siya guys using our sliding cutter. So medyo mahirap to guys ikat ng sliding cutter, no, kasi ang sliding cutter natin is bakal. So dumidikit siya dito. Okay, so ikat lang natin siya. So ito guys, nakagawa tayo ng mga ref magnet. So dalawa lang muna ang gawin natin. Tapos guys, no, idikit natin siya dito sa may ref natin. So ito guys, nakagawa na tayo ng dalawang ref magnet using RC Satin na photo paper at syempre yung ating self-adhesive na ref magnet. At syempre guys, no, bukod dun sa may ref magnet, ang pwede pa natin i-offer dito sa ating photo paper na add-ons ay syempre ididikit natin dito sa may Sintra board. Kaso ang problema, ang ginamit natin dito is RC Satin. So wala siya guys pandikit. Ang gagawin natin guys, no, gagamit na lang tayo nito. Yan, itong glue stick. So madali lang naman tong gamitin. So itong Sintra board natin guys, no, didikitan lang natin ito. Yan, so para lang rin naman siyang paste. So sigurado nakita nyo na tong ginagamit sa mga school. Yan, so ngayong nalagyan na natin siya guys ng pandikit, ididikit lang natin tong ating RC Satin dito. Tapos syempre konting punas. So meron na tayong Sintra board. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre kakat natin yung mga sobra dito. Yan, para mas maganda siyang tingnan. So gagamit lang tayo nito guys, itong ating pen knife at syempre itong metal ruler at itong PVC na cutting mat, no, kasi kapag di ka gumamit nito, maihiwa mo yung mesa mo. So papagalitan ka ng asawa mo. So ganyan lang siya guys gawin. Tapos syempre guguhitan muna natin. Yan, so ganyan guys ang tamang pagkakat, no. Hindi siya nakukuha sa isang haguran lang. Tapos hagurin ulit natin na isang beses pa hanggang tumatlo. Yan. Yan. So guys, nakagawa na tayo ng Sintra board gamit yung ating RC Satin. So ang RC Satin guys, no, ang texture niya hindi siya yung kamukha ng photo paper na ordinary lang yung texture, no. Ito, meron siyang kakaibang texture eh. Kung inabot nyo guys yung nagpapaprint pa sa film, sa may Agfa, ano kaya sa may Kodak, no. So ganun guys yung texture nitong RC Satin. So mas maganda talaga siyang gamitin sa mga photo printing na kamukha nito. So again guys, no, ang nagawa natin sa video na to, ito, gumawa tayo ng ref magnet using our RC Satin. At syempre, itong ating Sintra board. So dito guys, no, nasolusyonan na natin yung matagal na natin na problema na kapag ka nagpiprint tayo sa may photo paper is nagkakameron siya ng guhit. So guys, ito kahit na L3210 yung printer mo, L5290 o L121 o kahit ano pa yung printer mo, no, sure na sure ako na hindi magkakaguhit guys yung print nyo kapag ka itong RC Satin yung ginamit nyo. So guys, ganun lang kasimple yung business na ino-offer natin na photo printing business. Tapos bukod dun sa mga dinemo ko na yun, no, pwede ka rin guys mag-offer dyan syempre ng ID picture. So yung ID picture na yun guys, no, meron akong ginawa na separate vlog para dyan. Kasi kapag dinikit ko pa yun dito sa may vlog na to, no, masyado na itong haba. So yung mga photo top naman guys, no, very optional yan na pwede mong ilapat dun sa mga RC Satin natin, no, para mas gumanda siya at magkameron siya ng maraming design. Kasi guys, sa mga photo top natin, no, yung 8 klase na yan, syempre meron dyan yung glossy, meron dyan yung matte, meron dyan yung leather, meron dyan yung rainbow, meron dyan yung glitter, meron dyan yung 3D, meron dyan yung broken glass at syempre meron dyan guys yung pinakamaganda sa lahat pagdating sa photo printing ay yung canvas matte. Kasi kapag ginamit mo guys yung canvas matte, ang magiging itsura ng picture mo doon ay para siyang painting. Tapos yung kasama nga dyan guys, no, meron siyang kasamang laminating machine na ginagamit natin sa paglagay ng ating mga photo top. At syempre, meron rin niyang kasama guys na laminating film. Kasi nga guys, so kapag nagpapaprint sila ng ID picture, usually guys yung ID picture na yan, syempre dinidikit yan doon sa may ID. At kapag dinikit nila yan guys sa may ID, no, automatic yan guys na yung ID na yun is pinapalaminate nila. So guys, sa mga interesado sa package na to, no, bago-bago kasi yung price namin, syempre depende sa may supply and demand. So sa mga gustong malaman kung ano ba yung latest na price ng package na photo printing business package, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang dun guys na napanood mo tong video na to at subscriber ka nitong channel na to para bigyan ka ng discount. So para naman sa mga dati na nag-avail sa amin ng mga package na meron ng kasamang printer katulad ng L121 at syempre ng L5290 at L3210, guys, itong
RC Satin na to ay pwede dyan sa mga printer na yan. At sinisigurado ko sa inyo guys, wala na kayo guys makikitang guhit sa mga printout nyo, lalong-lalo na sa mga photo printing nyo. And as usual guys, no, ang ginagamit natin na maximum sa ating mga printers 200 GSM lang. So sa mga hindi pa guys nakakaalam, no, ang pinakadahilan bakit nasisira ang printer ay pinipilit natin mag-print na makakapal na papel like 220 GSM, 250 GSM at lalong-lalo na guys yung 300 GSM. So sigurado may magsasabi na, Sir Marlon, kaya naman yan eh. Kaso sasamahan lang natin ng tulak. So guys, kapag tinutulak mo na yung papel doon sa may printer mo, ibig sabihin yan guys, no, sira na yung feeder mo. So para maiwasan natin yan guys, no, ang gamitin natin is 200 GSM lang ang maximum na kapal na gagamitin natin sa mga printer natin. Meron raw bang RC Satin na vinyl at meron rin bang RC Satin na photo sticker? Guys, sorry to tell you, pero wala. So kapag iTech vinyl naman yung ginamit natin sa mga printer natin, ay wala naman talaga siyang guhit. And isa pa nga pala guys, no, meron tayong bad news kasi dapat sa vlog na to ay isasama ko sana kung paano ba gumawa ng photo booth. Kaso nung tinesting ko, yung app ng photo booth, gumagana lang raw siya sa may Canon or sa may Nikon na camera. Hindi siya gumagana guys sa aking ginagamit na camera ngayon, which is yung Sony na CV1. So next time na lang siguro yon na magtuturo tayo kung paano ba mag-offer ng photo booth na printing business. So kapag nagkamera na tayo ng Canon or ng Nikon na camera. So nananawagan ako sa Canon o sa Nikon, baka pwede nyo i-sponsoran tong vlog natin na to. And super duper mega hyper last na talaga. Guys, malapit na ang Pasko, no? So abangan nyo guys yung mga ituturo pa natin ng mga vlog kung paano kayo kikita ng malaki ngayong darating na Pasko. Okay, yung mga Christmas vlog natin, grabe, sobrang lupit na mga idea na ibibigay namin sa inyo. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakamerong ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack!